Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating pong daily vlog at patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na kung saan ito po ay patungkol po sa paano ba natin paglilingkuran ang ating Panginoon katulad ng Panginoong Hesukristo. Paano tayo magsuserve katulad ni Christ. So napag-aralan po natin sa mga nakarang araw na kung saan kailangan natin unang-una maging available tayo kung talagang gusto natin mag-serve kay Lord at yung magtularan ng ating Panginoong Jesus. At ang pangalawa naman po ay kailangan natin maging grateful lagi. Sabi nga niya, with a thankful heart, di ba, pagsiserve natin sa Lord. Hindi lang po yung napipilitan o isang obligasyon. Ang pangatlo naman po sa araw na ito na kung saan ating pong pag-aaralan, paano tayo magsiserve katulad ng ating Panginoong Yesus, ay magsiserve tayo, maging faithful po tayo. Being faithful, yan po yung pinakaimportante rin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tignan po natin ang John 17 verse 4. Sabi dito, I have brought you glory on earth by completing the work you have given me. So, ang Panginoong Jesus mismo dito ang nagsasalita na kung saan ang kausap niya ang kanyang amang nasa langit. So, ang Heavenly Father po natin, na kung saan ang sabi niya rito, I have completed the work that you have given me. So, doon po kailangan dun sa pinakaano po ito, yung, doon po sa krus ng Kalbaryo po 'yan, na kung saan yung kwento po dito ay, nananalangin ang ating Panginoon doon para sa sa Ama na kung saan ito po yung last words niya, last prayer niya sa atin, sa Panginoon na kung saan tinapos niya ang takbuhin. Hanggang sa dulo, tinapos po ng Panginoong Hesus hanggang sa dulo. So serving like Jesus is serving as long as I am alive. Yan po ang tutularan natin. Bilang isang tao po, kailangan tayo ay magkaroon ng desisyon na maglilingkod tayo sa Lord hanggang tayo ay buhay po. Hindi lamang po yung sinumpaan natin kung tayo po ay may mga asawa, until death do us part. Ganun din sa ating Panginoon, until death do us part din po kay Lord sa paglilingkod po. In 1 Corinthians 4 verse 2, sabi dito, one thing required of servant is that they be faithful. Ang requirement ng Panginoon sa bawat isa sa atin para tayo maglingkod ay maging tapat po tayo. Requirement po 'yan. Faithful servant kahit naman po sa trabaho po natin, 'di ba po? Kailangan maging faithful tayo sa work natin. Kahit sa mga may asawa po, kailangan faithful tayo sa ating mga asawa. So, 'pag hindi, mahihirapan, magkakaroon ng kaguluhan po, 'di ba po? So, gano'n din kay Lord. 'Pag tayo ay nagdesisyon na maglilingkod tayo kay Lord, dapat maging faithful tayo kay Lord. Amen? So, meron pa pong kasabihan na kung saan, actually hindi po kasabihan ito. Marami kasi nagsasabi na 'pag nag-retire na ako saka ako magse-serve kay Lord. Hindi po. As long as anong edad mo ngayon, bata ka man o matanda ka man, puwedeng-puwede ka pang maglingkod kay Lord. Hindi po puwedeng kailangan retired retired ka muna sa work mo bago ka mag-serve kay Lord, hindi po. So may mga paraan po papaano tayo maglilingkod kay Lord na kung saan tutularan natin nga ang ating Panginoon. Kaya nga po yung number one, kailangan maging available ka lang. 'Pag available ka, makikita mo may compassion ka sa tao, may compassion ka sa ministry mo, dun sa simbahan mo, sa local church mo, and dun sa small groups mo, you can serve them. Hindi lang nakaupo ka, nag-iintay ka na ikaw yung lapitan, hindi ikaw lang paglilingkuran, ikaw mismo yung magkukusa. Then 'pag nagkukusa ka ano po dun yung heart mo na lagi kang, ready to give, 'di ba? Yung heart mo na nag-e-enjoy ka na nagse-serve kay Lord. So, maybe, sabi nga dito, you will never retire your service to God kahit na tayo anumang edad natin, kahit na, matanda na tayo, kahit na tayo po ay retirable age na, no, hindi po tayo magre-retire sa pagse-serve kay Lord. As long as meron tayong hininga, maglilingkod tayo kay Lord. Amen? Amen. Ano ba yung causes bakit tayo magiging faithful kay Lord? Ano ba yung reason bakit ka nagiging faithful kay Lord? So alam niya, isip niyo ba yon? Kumbaga, ito nga po, bibigyan ko kayo ng 3 points, bakit ka nagiging faithful kay Lord? Bakit yung iba hindi? Bakit yung iba naman faithful kay Lord? Ito po yung reason. Tatlong bagay po yan na nakita ko po, ang i-share ko sa inyo. Unang-una, yung mga taong gustong-gustong maglingkod kay Lord at tapat sila naglilingkod kay Lord because they learn yung gratitude nila kay Lord dahil sa pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan. So,
Ang mga tao pong nanghandang maglingkod hanggang sa dulo ng kanilang buhay, nakita po nila number 1, yung papasalamat nila kay Lord. Grabe, yung pagpapasalamat na, "Lord, thank you, pinatawad mo ko sa aking mga kasalanan." At 'pag ganyan po yung attitude natin, ay talaga naman po, 'di ba, para kang nagsabi mo na sa iyong iniirog o yung sinumpaan mo dun sa altar na mamahalin kita hanggang sa dulo ng aking buhay. 'Yan, dahil nga po meron tayong, pasasalamat kay Lord dahil niligtas sa ating mga kasalanan, sa kamatayan ng impyerno po, ayan. So mangyayari po 'yan, yung joy mo, yung commitment mo kay Lord, nandun po yun. Pangalawa po, dahil meron kang pananampalataya sa Kanya, na alam mo yung pananampalataya mo may kahihinatnan. Yung alam mo yung pananampalataya mo may dulo. Yung ibig sabihin, ano po yung dulong yun? May reward sa heaven. Sabi nga po ng Bible, 'di ba, yung master, tapos kaharap niya yung mga servant niya, sabi niya dun sa isang servant niya na nagdala ng handog, na binigyan niya ng 5 talent tapos nadagdagan pa ng 5 talent. Sabi ng master dun, "Good and faithful servant." So, yun po yung mga salita ng ating Panginoon na 'pag tayo daw po ay maging tapat sa Kanya, meron daw po tayong reward. Good and faithful servant. May reward po 'yan, mga kapatid. So, wag po kayong manghihina, wag po kayong magsasawa, wag po kayong titigil sa paglilingkod. Maging tapat po kayo, anumang bagay 'yan na binigay sa inyo ng Diyos, maging tapat ka diyan dahil may reward po 'yan. At ano pa po, yung pangatlo po, everything that we do for Jesus ay may reward po 'yan. Hindi lamang po yung ating po mga maliliit na bagay o malalaking bagay na 'yan. Anything na ginawa mo para kay Jesus Christ, nakikita po ng Panginoon 'yan because ang puso po natin ang tinitingnan ng Diyos. Naka-record po lahat 'yan at 'yan po ay bibigyan ng reward. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Quickly I will bring my reward with you, with me to give it to the people na mayroong faith sa akin, yung mga faithful sa akin." So, alam niyo po ba na kung saan ang ating Panginoon ay mapagbigay. Kaya po mga tapat na mga lingkod niya talaga namang hanggang doon sa heaven ay talagang rewarded po talaga ang mga anak ng Panginoon. In 1 Corinthians 15:58 sabi dito, "My beloved brethren, be steadfast, manatili, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord." So napakaganda po ng pangako ng Panginoon, ng mga lahat ng ginawa natin, never yan magiging in vain. Lahat yan may value kay God. Amen? So I encourage you, brothers and sisters in Christ, na kung saan ano man ang ginagawa mo para sa ating Panginoon, ito po ay ituon mo lamang ang iyong isip na ginagawa ko 'to kay Lord. Hindi ko 'to ginagawa kay teacher, hindi ko 'to ginagawa sa boss ko, hindi ko 'to ginagawa sa pastor ko o sa leader ko. Ginagawa ko 'to kay Lord at maging faithful ka diyan. Amen? Kaya nga po sa 'pag kinausap tayo ng Panginoon through our devotions po, our daily devotions po, mga kasama, makikita niyo po mangungusap ang Lord. Ano ba yung pinapagawa ng Lord sa inyo? Be obedient at be grateful doon sa mga pinapagawa ng Panginoon. At 'pag ginawa mo 'yan, maging tapat ka dun. You're not doing it for men, you are doing this for God. So ano man yung ginagawa mo, ngayon, dagdagan mo pa yan para kay Lord. Magkaroon ka ng extra mile. Lord, I want to give you this more because you are more than enough for me. Because of yung gratitude mo kay God about yung mga blessing niya sa'yo, yung pagpapatawad niya sa'yo, 'di ba? Sa yung mga kakulangan, kasalanan. Yan po yung ah, mga bagay kaya marami pong mga tapat. Yung po kasing hindi mga tapat na mga lingkod ng Panginoon, eh, yan po yung mga tinatawag kong mga natakot, kagaya po dun sa parable of the talent, nakatatakot sila. Ang sabi nila kasi, sabi nung isang takot na servant na yun, eh, kasi ano siya, eh, isa siyang Diyos o isa siyang master na kumukuha ng hindi niya pinaghirapan. So, natakot siya baka may mawala. So, mga kasama, mga kapatid, 'wag po kayong matakot. 'Wag po niyong tignan ang Diyos ay isang Diyos na masungit, 'di ba? Masyadong banal, kailangan perfect ka, no. He is a God of a loving arm. Meron po siyang mapagmahal na mga bisig at, ano man ang sitwasyon mo,
tatanggapin ka ng Panginoon. Basta magpasakop ka lang sa Kanya, maglingkod ka lang sa Kanya, makikita mo babaguhin ka ng Panginoon unti-unti. So bukas po, yun yung last natin na kung saan papaano ba tayo maglilingkod katulad ng ating Panginoon. So bukas po antabayanan ninyo itong huling-huling, series na ito ng ating pong topic ngayon. So tayo po'y manalangin sa umagang ito. Salamat po Ama sa mga tinuro niyo po sa amin Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood Panginoon. Nawa ang lahat ng ito ay matutunan po nila at maisabuhay nila Lord. Na tunay nga Lord God, magkaroon sila ng time sa'yo, maging grateful ang puso nila at Lord, I pray na maging tapat anumang bagay, O God, malaki man o maliit Lord, yung mga lingkod mo na nagbibigay sa'yo, O God, ang kanilang mga gawa ng mga kamay nila, ang puso nila, Panginoon, ay tunay nga nakikita mo. Lord, I pray that you will grant their heart's desire. I also pray that you will reward them, O Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. So, kita-kita po tayo sa last session po natin ng topic nito, paano ako maglilingkod katulad ng ating Panginoong Hesus.